Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral, silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Ako po si Leona, kasalukuyang naninirahan dito po sa probinsya ng Bulacan. Kung papaano po ako hinango ng ating Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan, ay siya ko pong ibabahagi rito po sa Tanikalang Lagot. Ganito po iyon. Leona, anak, pumunta ka na ng Agusan del Sur. Pupunta po ako ng Agusan. Bakit? May problema po ba, Papa? Ang rubber production natin doon? Oo, anak, may mga paparating pang mga punla ng rubber sa Sabado. Dapat may titingin doon. Bakit hindi si ate at kuya Abelino ang inyong utusan? Sila ang dapat na may responsibilidad sa pagpapatakbo ng ating negosyo roon, Papang. Sila ang mga nakakatanda kong kapatid. Sa iyo ko na nga ipinapamahala ang lupa sa Agusan. Bantayan mo ang mga tauhan natin doon, baka may ginagaw ng anomalya sa rubber plantation doon. Baka iyong mga katas ng rubber na nakukuha sa mga puno mismo ng rubber ay naipupuslit at kinakalakal sa iba ng mga pasaway nating tauhan. Sige po, Papang. Kailan po ba ako luluwas patungong Agusan? Sa lalong madaling panahon, anak. Papang, talaga po sa akin ang single na motorbike na ito? Oo, anak. Di ba hinihingi mo sa akin iyan kaya binili kita. Ingat ka lang sa pagmomotor. Opo, Papang. Salamat po, Papang. Ikaw taga Dinesyo, sinusud mong palagi uho ni Leona, kaya lumalaking sutil ang anak mo eh. Tiyak palagi na iyang kasama ng barkada niyang mga dimotor dito sa atin. Ano naman, Jovencia, hayaan mo nang maging masaya ang anak natin. Mang, tara po angkas ko kayo, ipapasyal ko po kayo para di na po kayong magalit sa akin. Hindi ko sagot ang pambayad mo ng ospital. Kapag naaksidente ka, Amazona. Magandang Amazona, mamang. Tignan ko lang kung iyong muka mo ang masira sa iyong pagmumotor. Tumigil ka na, Jovencia, sa iyong pagsasalita. Baka nga mapahamak ang iyong anak. Hayaan mo siya sa kanyang hilig. Minsan lang maging dalaga ang isang babae. Kapag may asawa na iyan ay matatalis na sa bahay. Kaya hanggat dalaga pa ang anak mo, pawayaan mo siyang magsaya sa kanyang pagkadalaga. Tumutulong siya sa ating negosyo, hindi naman siya tamad. Dapat ka kayong magsamang magama. Pareho ang takbo ng inyong mga utak. Si mamang talaga super sungit, palibhasang may pagkakastila. Dugo ng isang Kastila ang umiiral sa kanya at hindi ang dugong Pilipino. Kaya mata pobre, masungit pasaway rin. Salamat na lang at hindi ako nagmana sa kanya. Sarap talaga i-drive ang bagong motor na ito eh. Leona, paspasan natin at matutulin ang mga kasamahan natin. Tayo na lang ang naiiwan sa papatakbo ng motor. Sayang motor mo, bago pa naman. Gusto nilang pasiklaban ko sila sa pagmumotor. Itotodo ko na to, silader. Apat, humahataw ka na. Hintayin mo kami, Leona. Ang bilis mo magpatakbo. Kumain kayo ng alikabok. Habol. Aya, todo gasolina na ako. Leona! Ha? Sasusad ako sa buhangin. Ah! Leona, buhay ka pa ba? Leona! Aray ko po ang braso ko. Namamanid. Buhay pa ako. Bruwa ka. Tulungan mo ako. Ayan na nga bang sinasabi ko. Sobrang tigas kasi ng ulo mo, babae ka. Kaya yan. Aray ko po, pwede ba mamang huwag nga kayong sumigaw dito sa ospital? Napilayan na nga ako, mabibingi pa ako sa lakas ng boses niyo. Huwag nga kayong manisi aksidente iyon. Anong hindi ka maaksidente? Isa tulin mo ba namang magpatakbo ng motor sumbong ni Aya? Para bang dalawa ang buhay mo? Kaya ayan tuloy ang nangyayari sa iyo. At mabuti na lang at nandito na namin pinulot sa ospital at hindi sa morgue. Pasaway kang babae ka. Ano ka ba naman, Jovencia? Tigilan mo ang anak mo. Huwag mo nang sermonan.
O ayan ka na naman. Magsama nga talaga kayong mag-ama parehong matigas ang ulo. Kamusta na Inday, Leona? Wala ka ng motor. Bali pa ang inyong paa at pasa ang mukha. Isa ka pa Kuya Abilino, imbis na kahabagan mo ako, inaals ka mo pa ako. Huwag kang mag-aalala. Gagaling rin ako at kapag motor pa ako, makikita mo, aksidente lang iyon. Pero wala ka ng motor kasi ibinenta na ni Mader ang iyong motor. Kababa takla kanina. Ano? Bakit ibininta ni Mamang ang motor ko iyon? Si Papang di ba inawat si Mamang? Kailan pa umobra si Papang kay Mamang? Kailan mo ba nakitang nasunod sa bahay si Papang? Di ba palagi namang si Mamang ang masusunod? Kaya sorry ka na lang, Inday Leona. Sa wakas, nandito na ako sa Manila. Mabuti na itong nagpakalayo-layo na ako dito. Sarili ko lang ang buhay ko. Wala nang mamang na nakikialam kapag may magandang nangyari sa buhay ko. Saka na ako babalik sa Agusan del Sur. Ipakikita ko kay mamang na kaya kong mamuhay na wala sila ni Papang sa aking tabi. Kanila na ang yaman nila, sa akin ang kalayaan ko. Leona, hayon na ang sundo natin. Si Manong Rodney, hayon sa jeep kumakaway sa atin. Ika Leona, maupo ka. Mr. Tan, bakit po ninyo ako pinatawag? May nagawa po ba akong mali sa trabaho ko? Pagpasensyahan na po ninyo ako. Bigyan mo po ninyo ako ng isang pagkakataon. No. Wala akong makikita ang problema sa iyong pagtatrabaho rito sa aking kumpanya. Mabilis ka ngang matuto at masipag ka. Kaya gusto ko ikaw na ang kumuha ng 2 shift. Po, Mr. Tan, wala kayong reklamo sa aking trabaho? Salamat po. Sige po, payag po ako. Ang sipag mo namang magtrabaho, kapitbahay. Parang may pinapakain kang isang batalyon. Bakit ka nakikialam? Anong paki mo sa akin? Nako, sorry, miss. Na-offend ata kita. Wala lang iyon. Natutuwa lang ako dahil ang sipag-sipag mo. Sorry. Pes, hindi ako natutuwa sa pangingialam mo. Ganyan ba kayo rito sa Maynila? Ang buhay ng may buhay ang pinakakikialaman ninyo kasi sa pinanggalingan ko lugar ang mga tao doon hindi chismoso na gaya mo at kung ikaw ay may planong manligaw sa akin ngayon pa lang busted ka na, chismoso. Ikaw talaga, Leona, hanggang dito sa Maynila, dala mo pa rin ang pagkasultil mo. Kawawa naman itong tao, ipinahiya mo, di bali sana kung walang nakarinig, inandun pa. Tumigil ka na nga riyan, Aya. Ano bang pinakain sa iyo ng pakialamirong iyon at kibait-bait mo sa kanya? Huwag mong sabihin may pagtingin ka sa lokong iyon. Wala kung may gusto naman ako sa kanya. Di naman ako papansinin noon. Ikaw ang gusto noon. Nagpapalakad nga siya sa akin. Mabait naman. Iyong tao at binata. Bagay kayo, dalaga ka naman. Alam mo, kailangan mo ang pagmamahal ni Josemo dahil nag-iisa ka lang dito sa Manila. Kung kailan masama ang pakiramdam ko, doon pa wala ang mga bruha. Nahihilo ako. Oops, Leona. Anong nangyari sa iyo? Tulong, guard. Salamat sa tulong mo at nasalo mo ako, Josemo. Hindi ka nagalit sa akin, Leona. Mabuti at nandoon ako kasunod mo kung nagkataon sa lupa ka na babagsak. Alam mo bang inadya talaga ito ng tadhana na sa bisig ko ikaw babagsak? Dito talaga ako nakatira. Matagal ko nang iniipunan itong silid na ito. Dito tayo magsisimulang mamuhay bilang mag-asawa. Magsusumikap ako ng gusto para sa ating magiging anak.
Josemo, hindi naman ako naghahagad ng maluhong buhay. Sapat na sa akin ang mahalin mo ako. Kung meron pang higit sa pagmamahal, ibibigay ko sa iyo. Leona, pinakamamahal kita. Ano bang nangyari sa iyo? Tao ka at masama pala ang pakiramdam mo. Nagtrabaho ka pa. Sayang rin kasi ang kikitain ko, Leona. Pambili rin ito ng gatas ng anak natin. Mayroon pa naman ako pera doon. Sana magpahinga ka naman. Baka ikaw naman ang mapano. Pwede naman ang gastusin ni Bingbing. Si Dudong naman kanina ang kinakain. Leona, huwag kang mag-alala. Gagaling ako. Pangako ko sa iyo, gagaling ako. Zosimo, akala ko matatagalan pa ating pagsasama. Sabi mo sa akin gusto mo pang makita ang mga apo mo kay Dodong at gusto mo pang makita ikakasal si Bingbing. Pero bakit iniwan mo na kami? Papaano na kami ng mga bata ngayong wala ka na, Zosimo? Leona, gaya mo rin akong byuda. Maliliit pa ang mga anak ko nang mamatay si Sergio ko. Pero nakayanan ko itong lahat dahil sa Diyos. Siya ang nagbigay sa akin ng pag-asang buhay na buhay kung kaya't napagtagumpayan ko ang lahat ng pagsubok sa aking buhay. Nana Rosa, totoo po bang may Diyos sa buhay? Meron, Leona. Subukan mong dumalo sa gawain sa linggo. Mapapatunayan mo ang Diyos na aking sinasamba ay buhay na buhay. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Sinubukan ko pong dumalo sa simbahan na kung saan dumalo si Nana Rosa at totoo nga pong buhay ang Diyos na kanilang sinasamba. Roon maraming himalang ginawa ang Diyos sa aming mag-ina at kailan man hindi niya kami pinabayaan sa gitna ng aming kahirapan sa buhay. Palaging may tugon ang Diyos. Purihin po ang ating Panginoon.